Code Blue. Room 305. May bagong dating na emergency, aksidente sa construction site. Nabalot ng kaguluhan ang emergency room. Ang bawat doktor at nurse ay nagmamadali, ang kanilang mga boses ay naghahalo sa tunog ng mga kagamitan. Bilang isang kilalang surgeon, sanay na ako sa ganitong eksena. Ang bawat kaso ay isang hamon, isang laban para sa buhay. Ngunit nang makita ko ang pasyenteng dinala sa stretcher, may kakaibang pakiramdam na gumapang sa aking dibdib. Baka sa mukha ng babae ang matinding takot, kahit pa nawalan na siya ng malay. Ang kanyang mahabang buhok ay gusot, at ang kanyang damit ay puno ng dugo. Ang kanyang katawan ay tila pinaglaruan ng mga bato at bakal. Agad kong nakita ang malalim na sugat sa kanyang ulo, at ang bali sa kanyang binti. Hindi lang ito simpleng aksidente. Ito ay isang trahedya na may malalim na bakas. Ang mga labi niya ay bahagyang nakabukas, tila may pilit na gustong sabihin. San Juan, siya si Rosalinda Garcia, 25 years old. Nakita sa isang construction site, nabagsakan daw ng poste, sabi ng isang nurse, habang iniaabot ang chart. May mga sugat sa ulo at bali sa kaliwang binti. Mayroon din siyang internal bleeding, sir. Ihanda ang operating room, utos ko, ang aking tinig ay matatag, sa kabila ng kaba na nararamdaman ko. Kailangan nating kumilos agad. Walang oras na dapat sayangin. Mabilis kong tiningnan ang kanyang chart. Rosalinda Garcia. Isang simpleng pangalan para sa isang babae na mukhang dumanas ng matinding hirap. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pino at inosenteng kagandahan na tila natabunan lang ng mga pinsalang natamo niya. Habang sinisimulan namin ang operasyon, hindi ko mapigilan ang pag-iisip kung sino siya at ano ang nangyari sa kanya. May kakaiba sa kanyang mga mata na kahit nakapikit ay tila may tinatagong kwento. Ang ganitong pakiramdam ay bihira kong maranasan sa aking propesyon. Karaniwan, ang bawat pasyente ay isang kaso lang. Ngunit kay Rosalinda may kakaiba. Ilang oras ang lumipas. Ang operasyon ay matagumpay. Nayayos namin ang kanyang binti at naalis ang internal bleeding. Ngunit ang sugat sa kanyang ulo ay mas malalim kaysa sa inaasahan. Nagkaroon siya ng hemorrhage at kailangan namin siyang obserbahan ng mabuti. Sa recovery room, nakahiga si Rosie sa kama, ang kanyang katawan ay puno ng mga benda. Napanatag ako nang makita siyang ligtas, kahit pa unconscious pa rin siya. Lumapit ako sa kanyang kama at pinagmasdan siya. Ang kanyang mukha, bagaman may mga pasa, ay nagpapakita ng isang anghel na natutulog. Narinig ko ang bulungan ng dalawang nurse sa labas ng kanyang silid. Kawawa naman ang babae, sabi ng isang nurse. Ni walang kamag-anak na dumadalaw. Mystery patient talaga. Nga, sagot ng isa pa. Ang balita ko, katulong lang daw siya sa isang mayayamang pamilya. Siguro, iniwan na siya doon. Sayang naman, patuloy ng unang nurse. Ang ganda pa naman. At ang bata pa. Narinig ko ang lahat. Isang katulong. Iniwan. Ang aking puso ay kumirot. Sa kabila ng kanyang kalagayan, may isang bagay kay Rosie na nagtulak sa akin na alagaan siya. Hindi lang bilang doktor, kundi bilang isang tao. Naramdaman ko ang isang matinding pagnanais na alamin ang kanyang kwento, ang kanyang buhay bago ang lahat ng ito. Ito ang dahilan kung bakit, sa kabila ng aking pagiging abala, madalas akong dumalaw sa kanya. Hindi para tingnan ang kanyang medical chart, kundi para lang tingnan siya. Makalipas ang ilang araw, nagising si Rosie. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita niya ako. Sa una, takot ang namutawi sa kanyang mukha. Ngunit nang makita niya ang aking ngiti, dahan-dahan itong lumambot. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ko, mahina ang aking boses. Pilit siyang umupo, ngunit naramdaman niya ang sakit. Masakit po, doktor. Ang kanyang tinig ay mahina, halos pabulong. Huwag kang pilitin, sabi ko, tinulungan ko siyang humiga muli. Kailangan mong magpahinga. Maraming nangyari sa'yo. Hindi siya nagsalita. Tiningnan lang niya ako, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Ako si Elio San Juan, sabi ko. Ako ang doktor mo. At huwag kang mag-alala, ligtas ka na rito. May bahagyang ngiti na sumilay sa kanyang labi. Salamat po, doktor, bulong niya. Araw-araw, dinadalaw ko si Rosie.
Nagdadala ako ng mga libro, nagkukwento tungkol sa ospital, at minsan, nagpapatawa ako para lang makita ang kanyang ngiti. Unti-unti, nakita ko ang pagbabago sa kanya. Mula sa isang babaeng puno ng takot, unti-unti siyang nagiging mas komportable. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang kumislap at ang kanyang ngiti ay naging mas totoo. Isang araw, habang nag-uusap kami, naitanong ko ang tungkol sa kanyang pamilya. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Bumalik ang takot sa kanyang mga mata. Wala na po akong pamilya, doktor, sabi niya, ang kanyang tinig ay nanginginig. Nag-iisa na lang po ako. Naramdaman ko ang kirot sa aking dibdib. Wala siyang kasama. Naisip ko ang aking sariling pamilya, ang aking inang si Konsolasyon, na laging nagpapaalala sa akin ng aking obligasyon sa kanila. Ang kanyang pagnanais na magkaroon ako ng perpektong ibuhay. Kinagabihan, habang naghahanda ako para sa pag-uwi, tinawagan ako ni Mama Consol. Leo, narinig ko ang tungkol sa pasyente mo, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng pagtutol. Ang katulong na iyan. Huwag mong masyadong pagkaabalahan, anak. Hindi siya angkop sa ating social status. Marami tayong kaibigan sa ospital na maaaring mag-alaga sa kanya. Mama, pasyente ko siya, sagot ko, pilit na pinipigilan ang aking inis. Obligasyon kong alagaan siya. Obligasyon mo rin ang pamilya, Leo, sabi niya. Huwag mong hayaang masira ang iyong reputasyon dahil sa isang katulong. Hindi siya nabibilang sa ating mundo. Mama, ang buhay niya ang nasa kamay ko, git ko. Hindi ko siya pababayaan. Kung ganoon, sabi niya, ang kanyang tinig ay malamig. Mag-ingat ka, Leo. Baka makalimutan mo kung sino ka. At kung saan ka nabibilang. Pagkatapos ng tawag, naramdaman ko ang bigat sa aking dibdib. Alam kong may malaking pagtutol ang aking ina sa aking pagiging malapit kay Rosie. Ngunit hindi ko kayang pabayaan si Rosie. May isang bagay sa kanya na nagtulak sa akin na protektahan siya. Isang araw, habang nagpapagaling si Rosie, may nakita siyang isang lumang litrato sa ilalim ng unan. Isang litrato ni Helio at ng isang magandang babae. Hindi ko naaalala kung paano ko iyon naiwan doon. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kaba. Ang kanyang puso ay kumirot at naramdaman niya ang isang kakaibang pagdududa. Sino ang babaeng ito? At ano ang koneksyon niya kay Leo? Ang kanyang isip ay napuno ng mga tanong. Narito ang ikalawang kabanata ng ating kwento. Nakatitig ako sa litrato. Isang babaeng maganda, may ngiti sa labi, nakayakap kay Helio. Sino siya? Bakit niya kasama si Helio? Bumalik ang takot sa aking dibdib. Ang takot na ako'y mapaglaruan lang, na ako'y isa lamang sa kanyang maraming pasyente. Hindi ako dapat magkaroon ng ganitong damdamin para sa kanya. Kailangan kong itago ang lahat. Kailangan kong protektahan ang aking sarili. Sa bawat araw na dinadalaw ako ni Helio, mas lalong lumalim ang aking nararamdaman. Ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga kwento, ang kanyang pag-aalaga, lahat ay nagbibigay sa akin ng pag-asa. Nagsimula akong mangarap. Mangarap ng isang buhay na malayo sa hirap at sakit. Ngunit sa tuwing nakikita ko ang litrato, bumabalik ang akot at ang pagdududa. Rosie, may dala akong libro para sa'yo, sabi ni Leo habang pumapasok sa aking silid. Ang kanyang ngiti ay nagbigay ng init sa aking puso. Isang nobela tungkol sa pag-ibig. Magugustuhan mo to. Kinuha ko ang libro at nagpasalamat. Salamat po, Doktor. Leo na lang, sabi niya. Huwag ng doktor. Magkaibigan naman tayo, di ba? Naramdaman ko ang pamumula ng aking pisngi. Magkaibigan. Iyon ang salitang laging bumubulong sa aking isip. Magkaibigan lang. Hindi ko dapat hayaang lumalim ang damdamin ko para sa kanya. Ngunit paano? Sa bawat paglapit niya. Sa bawat pagtingin niya sa akin, pakiramdam ko ay lumilipad ako. Ilang linggo ang lumipas. Ang aking paggaling ay mabilis. Ngunit sa bawat araw na nalalapit ang aking paglabas sa ospital, mas lalong bumibigat ang aking puso. Ayokong umalis. Ayokong iwan si Leo. Ngunit alam kong hindi ako nabibilang sa kanyang mundo. Isang hapon, habang abala ako sa pagbabasa, dumating ang aking matalik na kaibigan, si Aling Nena. Siya ang aking kapitbahay noon sa apartment sa Maynila. Rosie, anak, kumusta ka na? Tanong niya, habang yakap ako ng mahigpit.
Napakalaki ng pinagbago mo. Ang ganda-ganda mo ngayon. Aling Nena, salamat po sa pagdalaw, sabi ko, lumuluhang niyakap din siya. Nagkwentuhan kami ng matagal. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari, mula sa aksidente hanggang sa pag-aalaga ni Leo. Hindi ko napigilan ang sarili kong aminin ang aking nararamdaman. Aling Nena, sa tingin mo, posible ba na mahalin ako ni Leo? Tanong ko, ang aking tinig ay halos pabulong. Alam mo naman, katulong lang ako. Siya, sikat na doktor, mayaman. Ngumiti si Aling Nena. Rosie, ang pag-ibig ay walang pinipiling estado sa buhay. Kung mahal ka niya, walang pakialam yan sa kung ano ka. Ang mahalaga, ang puso mo. At ang puso ni Leo. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng pag-asa. Ngunit ang pag-asa na iyon ay agad ding napalitan ng takot nang maalala ko ang litrato. Kinabukasan, habang naglalakad ako sa hallway, nakita ko si Leo na kausap ang kanyang ina, si Ingrid Consolacion San Juan. Tumago ako sa likod ng pader upang hindi nila ako makita. Narinig ko ang kanilang pag-uusap. Leo, sinabi ko na sayo, sabi ni Ingrid San Juan, ang kanyang tinig ay malamig at dominante. Huwag mong masyadong pagkaabalahan ang katulong na iyan. Hindi siya angkop para sayo. Mayroon kang responsibilidad sa ating pangalan. Mayroon kang responsibilidad sa ating pamilya. Mama, hindi lang siya basta katulong, sabi ni Leo, ang kanyang tinig ay may bahid ng pagtutol. Siya ay pasyente ko. At higit sa lahat, siya ay isang tao na nangangailangan ng tulong. At ano naman ngayon, sabi ni San Juan, tumaas ang kanyang kilay. Marami tayong kaibigan sa ospital na maaaring mag-alaga sa kanya. Hindi mo kailangan na magpakabayani. Narinig ko na ang mga bulungan. Baka kung saan pa humantong ang pagkalingang iyan. Mama, walang masama sa ginagawa ko, giit ni Leo. Siguraduhin mo lang, Leo, sabi ni Ingrid San Juan. Dahil kung may mangyari man na ikasisira ng ating pangalan, maghanda ka. Hindi ko hahayaang masira ang lahat ng itinayo natin dahil sa isang simpleng katulong. Nanginginig ako sa aking kinaroroonan. Ang sakit ng bawat salita ni San Juan ay tumatago sa aking puso. Alam kong hindi ako kailanman magiging sapat para kay Leo. Ang aming mundo ay masyadong magkaiba. Ang kanyang ina ay hinding-hindi ako tatanggapin. Ang kanyang pagmamahal ay magiging isang balakid sa kanyang buhay. Sa huling araw ng aking pagpapagaling, naramdaman ko ang bigat sa aking dibdib. Ngayon na ang araw na iiwan ko ang ospital. Ngayon na ang araw na iiwan ko si Leo. Alam kong ito ang tama. Para sa kanya. Para sa aming lahat. Habang nag-aayos ako ng aking mga gamit, nagulat ako nang biglang bumukas ang pinto. Si Leo. May hawak siyang isang baukwet ng mga pulang rosas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Rosie, sabi niya, lumapit sa akin. May sasabihin ako sa'yo. Matagal ko nang gustong sabihin to. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ano po yon, Doctor? I mean, Leo. Rosie, sabi niya, lumuhod sa aking harap. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito, at sa loob, mayroong isang kumikinang na singsing. Rosalinda Garcia, sabi niya, ang kanyang tinig ay nanginginig. Mahal kita. Simula nang makita kita, nabago ang lahat. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa buhay ko. Gusto kitang makasama habang buhay. Pakakasalan mo ba ako? Nanlaki ang aking mga mata. Ang sing-sing. Ang kanyang pag-amin. Ang kanyang pagmamahal. Ang lahat ng ito ay masyadong mabilis. Ang aking puso ay puno ng tuwa, ngunit ang aking isip ay puno ng takot. Ang mga salita ni San Juan ay umalinggaw sa aking isip. Ang litrato. Ang pagtutol ng kanyang ina. Hindi ko kayang sirain ang kanyang buhay. Leo D. Bulong ko, ang aking tinig ay nanginginig. Ang aking puso ay puno ng pag-asa, ngunit ang takot ay mas matindi. Hindi ko kayang ipahamak siya. Hindi ko kayang maging balakid sa kanyang mga pangarap. Ang singsing ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, isang simbolo ng pag-ibig na alam kong hindi maaaring maging amin. Ang singsing ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng ospital, isang simbolo ng pag-ibig na matagal kong hinintay.
Ang mukha ni Rosie ay puno ng pagkabigla at takot at nakikita ko ang labanan sa kanyang mga mata. Alam kong nahihirapan siya. Alam kong may malalim siyang iniisip. At sa sandaling iyon, nakalimutan ko ang lahat ng pagbabanta ni Mama. Ang mahalaga lang ay si Rosie. Rosie, huwag kang mag-alala, sabi ko, ang aking tinig ay puno ng pagmamahal. Papakasalan kita. Hindi ko hahayaang may makapigil sa atin. Ngunit sa huli, tumango si Rosie. Isang mahinang tii na halos hindi ko narinig. Niyakap ko siya ng mahigpit, at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagkumpleto sa aking sarili. Matagal kong hinanap ang kapayapaan, at ngayon, natagpuan ko ito sa piling ni Rosie. Lihim kaming nagpakasal pagkalabas ni Rosie sa ospital. Isang simpleng seremonya sa isang kapilya, kasama ang kanyang mga magulang at ang aming mga malalapit na kaibigan. Ang bawat pangako ay puno ng pag-asa. Pangako na mananatili kaming magkasama sa hirap at ginhawa. Pangako na bubuin namin ang isang pamilya na puno ng pagmamahalan. Masaya kami. Ang bawat araw ay puno ng tawanan at pagmamahalan. Ang maliit na apartment ni Rosie ang naging aming tahanan. Sa kabila ng aking abalang schedule sa ospital, sinisiguro kong may oras ako para kay Rosie. Nagluluto kami ng magkasama, nagkukwentuhan, at nagpaplanong tungkol sa aming kinabukasan. Akala ko, ito na ang simula ng aming fairytale. Ngunit ang fairytale na iyon ay hindi nagtagal. Isang araw, pag-uwi ko mula sa ospital, nakita ko si Rosie na nakaupo sa sofa, umiiyak. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Rosie, anong nangyayari? Tanong ko, lumapit sa kanya ng may pag-aalala. Inilabas niya ang isang pregnancy test kit. 2 pink na linya. Nagdadalang tao siya. Sa halip na matuwa, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Leo, paano na to? Tanong niya, umiiyak. Paano natin sasabihin sa mama mo? Alam kong hindi niya tayo tatanggapin. Masisira ang buhay mo. Niyakap ko siya ng mahigpit. Rosie, huwag kang mag-alala. Magiging ama ako. At tayo, magiging pamilya tayo. Haharapin natin to ng magkasama. Ngunit sa kabila ng aking mga salita, ramdam ko ang bigat sa aking dibdib. Alam kong ang pagbubuntis ni Rosie ay magiging simula ng isang malaking gulo. Kinabukasan, nagpunta ako sa mansyon ng pamilya. Kausap ko si Mama Consol sa kanyang opisina. Sinabi ko sa kanya ang tungkol kay Rosie at ang tungkol sa aming kasal. Mama, pakakasalan ko si Rosie, sabi ko, ang aking tinig ay matatag, sa kabila ng kaba. Mahal ko po siya. Biglang tumayo si Mama Consol. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Anong sinasabi mo, Leo? Nagpakasal ka sa isang katulong. Nang walang paalam? Ikaw ba'y nabaliw na? Hindi po ako nabaliw, Mama, sagot ko. Mahal ko po si Rosie. At nagbubuntis po siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nagbubuntis? Leo, anong ginawa mo sa sarili mo? Sino ang ama ng batang yan? Sigurado ka bang sayo yan? Mama, huwag ka namang magsalita ng ganyan, sabi ko, lumakas ang aking boses. Asawa ko po si Rosie. At ako ang ama ng bata. Hindi. Hindi ko iyan matatanggap. Sigaw ni Mama Consol. Masisira ang pangalan ng San Juan. Masisira ang lahat ng pinaghirapan natin. Pili ka, Leo. Ako o ang katulong na iyan. Kung pipiliin mo siya, kalimutan mo na ang lahat ng mayroon ka. Ang iyong career, ang iyong pangalan, ang iyong pamilya. Wala kang makukuha sa akin. Kahit isang sentimo. Ang kanyang mga salita ay parang kutsilyong tumusok sa aking dibdib. Ang aking pangarap, ang aking career, ang aking pangalan, lahat ay nanganganib. Ngunit tiningnan ko ang larawan ni Rosie sa aking wallet. Ang kanyang ngiti. Ang kanyang pag-asa. Hindi ko kayang iwan siya. Mama, pipiliin ko si Rosie, sabi ko, matigas ang aking boses. Napakagatlabi si Mama Consol. Kung ganoon, Leo, kalimutan mo nang may ina ka. Kalimutan mo nang may pamilya ka. Lumayas ka na rito. At huwag na huwag kang babalik. Lumabas ako ng mansyon, ang aking puso ay puno ng sakit at galit. Naiwan ko ang lahat. Ang aking pamilya, ang aking pangarap. Ngunit alam kong ginawa ko ang tamang desisyon.
Pagdating ko sa apartment, nakita ko si Rosie na nag-aayos ng kanyang mga gamit. Ang kanyang mukha ay puno ng luha. Rosie, anong ginagawa mo? Tanong ko. Leo, aalis na ako, sabi niya, umiiyak. Kailangan kong lumayo. Hindi ko kayang sirain ang buhay mo. Hindi ko kayang makita kang nahihirapan dahil sa akin. Hindi, Rosie, sabi ko, niyakap siya ng mahigpit. Hindi mo ako iiwan. Haharapin natin to ng magkasama. Nagpakasal tayo, Rosie. Pamilya na tayo. Ngunit umiling siya. Hindi, Leo. Kailangan kong protektahan ang mga bata. Ayokong lumaki sila sa gulo. Kailangan kong lumayo. Para sa kanilang kaligtasan. Sinubukan ko siyang pigilan, ngunit matigas ang kanyang desisyon. Naramdaman ko ang pagdulas ng kanyang kamay mula sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit determinasyon. Lumabas siya ng apartment, at sa sandaling iyon, gumuho ang lahat sa akin. Naramdaman ko ang pagkawala. Ang aking pag-ibig, ang aking pamilya, lahat ay nawala sa isang iglap. Sa loob ng 5 taon, nagpatuloy ang buhay ko sa ospital, ngunit sa bawat araw na lumipas, ramdam ko ang sakit. Ang sakit ng pagkawala ni Rosie at ng mga anak na hindi ko nakilala. 5 taon ang lumipas. Isang gabi, habang naglalakad ako sa isang charity event, kasama ang aking mga kasamahan sa ospital, nakita ko ang isang pamilyar na mukha. Isang babae na may kaparehong mga mata ni Rosie. Nakaupo siya sa isang sulok, kasama ang 3 maliliit na bata na tila magkakamukha sa kanya. Ang kanilang mga mata, ang kanilang ngiti. Ang aking puso ay kumabog ng malakas. Para silang refleksyon ng aking nakaraan. Ngunit impossible. Nagtatago ba siya? At sino ang mga batang ito? 5 taon. 5 taon akong nagtago sa sakit at bighati. 5 taon akong nagpanggap na malakas, na kayang lumaban ng mag-isa. Ang pagkawala ni Rosie, kasama ang mga anak na hindi ko nakilala, ay isang sugat na patuloy na nagdurugo. Sa ospital, abala ako sa paggamot sa ibang tao, ngunit ang aking sariling sugat ay hindi naghihilom. Ang bawat bata na nakikita ko, lalo na ang mga triplets, ay nagpapaalala sa akin ng mga anak na pinaniniwalaan kong nawala. Ngunit ang gabi ng charity event na iyon ang nagpabago sa lahat. Ang mga batang iyon. Ang kanilang mga mata. Ang kanilang ngiti. Hindi ako pwedeng magkamali. Sila ang aking mga anak. At ang babae na kasama nila, si Rosie. Ang aking puso ay kumabog ng malakas. Para akong binuhusan ng malamig na tubig, kasunod ng matinding init. Ang pag-asa ay muling sumilay. Rosie, bulong ko, habang papalapit sa kanila. Nagulat siya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, at agad niyang niyakap ang mga bata, na tila pinoprotektahan sila mula sa akin. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng takot. Rosie, ako to, si Leo, sabi ko, pilit na pinapakalma ang aking sarili. Bakit ka nagtatago? At ang mga bata sila ba ang anak natin? Ang kanyang mga mata ay lumuluha. Leo, pakiusap, lumayo ka, sabi niya, mahina ang kanyang boses. Hindi mo kami kilala. Hindi sila anak mo. Ang kanyang mga salita ay parang suntok sa aking dibdib. Paano niya kayang sabihin iyon? Pagkatapos ng lahat ng pinagsamahan namin, nagpumilit ako. Sinundan ko sila. Nalaman kong nakatira sila sa isang simpleng bahay sa probinsya, sa isang lugar na tinatawag na Lunti ang Buhay. Isang bukid na malayo sa syudad, malayo sa ingay at malayo sa aking mundo. Pumunta ako sa Lunti ang Buhay. Nakita ko si Rosie na abala sa pag-aalaga sa mga halaman, kasama ang mga bata na naglalaro sa labas. Ang kanilang buhay ay simple, ngunit puno ng kapayapaan. Ngunit sa tuwing nakikita ko sila, mas lalong lumalakas ang aking pagnanais na maging bahagi ng kanilang buhay. Isang hapon, habang naglalakad ako malapit sa bahay ni Rosie, nagulat ako nang makita ang isang lalaki na lumabas sa pinto. Matangkad at may peklat sa kaliwang pisngi. Niyakap niya si Rosie at hinaplos ang ulo ng mga bata. Ang kanyang ngiti ay parang isang patalim na tumusok sa aking puso. Papa, sigaw ng mga bata, masiglang yumakap sa kanya. Juanito, nandito ka na pala, sabi ni Rosie at may ngiti sa kanyang labi. Nanlumo ako. Juanito. Siya ang ama? Impossible. Hindi.
Hindi ito maaaring totoo. Ang lahat ng pag-asa na binuo ko ay gumuho sa isang iglap. Ang aking mundo ay naging itim. Lumapit ako sa kanila, ang aking mga kamao ay nakakuyom. Rosie, sino siya? Tanong ko, ang aking tinig ay nanginginig sa galit at sakit. Nagulat si Rosie. Leo, anong ginagawa mo rito? Sino siya? Ulit ko, habang nakatitig kay Juanito. Lumapit si Juanito, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Sino ka naman, sir? At bakit mo ginugulo ang pamilya ko? Pamilya mo, sabi ko, tumawa ng mapait. Ako ang ama ng mga batang yan. Hindi ikaw. Niyakap ni Rosie ang mga bata, na tila pinoprotektahan sila mula sa gulo. Leo, pakiusap, umalis ka na. Nagkamali ka ng tao. Nagkamali, sigaw ko. Ang mga batang yan, Rosie, kamukha ko. Paano mo masasabi na hindi sila sa akin? Lumapit si Juanito sa akin. Sir, huwag kang magulo rito, sabi niya, matigas ang kanyang boses. Respeto naman sa pamilya ko. Ako ang asawa ni Rosie. At ako ang ama ng mga anak ko. Napakuyom ang aking kamao. Sa galit, halos suntukin ko siya. Ngunit nakita ko ang takot sa mga mata ni Rosie at ng mga bata. Hindi ko kayang gumawa ng eksena sa harap nila. Leo, pakiusap, bulong ni Rosie, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Umalis ka na. Huwag kang magulo. Pagbalik ko sa syudad, galit at sakit ang naramdaman ko. Hindi ako makapaniwala. Bakit? Bakit niya ako niloko? Bakit niya itinago ang mga bata? At sino si Juanito? Tinawagan ko si Mama Consol. Kailangan kong kausapin siya. Mama, totoo ang sinabi mo, sabi ko, ang aking tinig ay puno ng pighati. May pamilya na siya. May asawa na siya. At may mga anak. Alam ko na, Leo, sabi ni Mama Consol, ang kanyang tinig ay may bahid ng pagmamalasakit. Sinabi ko na sayo. Hindi siya para sayo. Hindi siya nabibilang sa ating mundo. Huwag ka nang umasa pa. Kalimutan mo na siya. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng ginhawa, ngunit kasabay noon ang matinding sakit. Naramdaman ko ang pagkawala. Ang aking pag-asa na maging ama. Ang aking pangarap na magkaroon ng pamilya. Lahat ay nawala. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang maliit na bahagi ng aking puso na hindi naniniwala. Ang mga mata ng mga bata. Ang kanilang ngiti. Ang kanilang pagkakapareho sa akin. Hindi ako pwedeng magkamali. Mayroon akong kutob na may mali sa lahat ng ito. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa aking opisina, nakatanggap ako ng isang anonymous na sulat. Ang sulat ay walang pangalan, walang address. Sa loob, mayroong isang lumang litrato ni si Jose Mercado, ang doktor na umasikaso kay Rosie sa ospital, at isang cryptic note, ang katotohanan ay mas malalim pa sa iyong iniisip. Hanapin si E.T. Mercado. Nanlaki ang aking mga mata. Jose Mercado. Naalala ko siya. Siya ang doktor na laging nakangiti, na laging nagbibigay ng pag-asa. Ngunit bakit? Ano ang kinalaman niya sa lahat ng ito? At sino ang nagpadala ng sulat na ito? Ang sulat na iyon ay nagbigay ng bagong pag-asa. Mayroong isang paliwanag. Mayroong isang katotohanan na kailangan kong malaman. Ang pagdududa sa akin ay nagpalakas sa aking determinasyon. Hindi ako susuko. Hahanapin ko si E.T. Mercado. At ilalabas ko ang lahat ng lihim. Matindi ang tibok ng puso ko habang nakikinig sa mga salita ni Leo. Ako ang ama ng mga batang yan. Hindi ikaw. Umalingaw-ngao sa aking pandinig ang mga salita niya, kasabay ng pamilyar na boses ni Juanito, na nagpapakilala bilang ama ng aking mga anak. Ang takot na matagal kong itinago ay muling bumalik, mas matindi kaysa dati. Ayokong bumalik ang lahat ng sakit. Ayokong makita ang mga anak ko na magdusa dahil sa aking mga lihim. Ang pagtatago ko sa luntiang buhay ay ang tanging paraan upang protektahan sila. Dito, malayo sa syudad, malayo sa pamilya San Juan, malaya kami. Ngunit ngayon, narito na si Leo. At kasama niya ang gulo na matagal kong tinatakasan. Makalipas ang matinding komprontasyon, nanginginig akong niyakap ang aking mga anak. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at takot.
Hindi ko maintindihan kung paano nahanap ni Leo ang luntiang buhay, at mas lalo akong kinabahan sa maaaring mangyari. Kinagabihan, habang natutulog na ang mga bata, lumapit ako sa aking mga magulang. Ma, pa, kailangan nating gawin ang lahat para maprotektahan ang mga bata, sabi ko, ang aking tinig ay halos pabulong. Hindi ko hahayaang mapunta sila sa pamilya San Juan. Hindi ko hahayaang maranasan nila ang lahat ng pinagdaanan ko. Niyakap ako ng aking ina. Anak, huwag kang mag-alala. Gagawin natin ang lahat. Ang desisyon kong lisanin ang syudad ay hindi madali. Matapos kong malaman na ako'y nagbubuntis, at matapos ang matinding pagbabanta ni Consolacion San Juan, isang gabing umuulan, lihim akong umalis. Walang paalam kay Leo. Alam kong masakit para sa kanya, ngunit mas masakit kung masisira ang buhay niya dahil sa akin. Kailangan kong protektahan ang mga bata mula sa galit at pagtatangi ng pamilya San Juan. Sa tulong ng aking mga magulang, nakahanap kami ng isang simpleng bahay sa probinsya, sa isang lugar na tinatawag na Lunti ang Buhay. Isang bukid na malayo sa syudad, malayo sa ingay at malayo sa aking nakaraan. Dito, nagsimula ako ng isang bagong buhay. Nagtanim kami ng mga gulay, nag-alaga ng mga manok at namuhay ng simple. Ang luntiang buhay ang naging kanlungan ko, ang naging saksi sa aking pagiging ina. Ang pagpapalaki sa mga bata ng mag-isa ay hindi madali. Maraming gabi akong umiiyak, puno ng pangamba at pag-aalinlangan. Ngunit sa tuwing nakikita ko ang kanilang mga ngiti, sa tuwing naririnig ko ang kanilang mga tawanan, nawawala ang lahat ng pagod at sakit. Sila ang aking lakas, ang aking inspirasyon. Ang kanilang mga mata, na tila refleksyon ng mga mata ni Leo, ay nagpapaalala sa akin ng pagmamahalan na aming sinimulan. Ang pagdating ni Juanito ay isang komplikasyon. Siya ay isang lumang kaibigan ng aking ama, na pumayag na magpanggap na asawa ko para lang maprotektahan kami. Ginawa ko ito para sa mga bata. Ayokong maranasan nila ang kahihiyan ng pagiging anak ng isang katulong, at anak ng isang doktor na kinamumuhian ng kanyang pamilya. Nang bumalik si Leo, naramdaman ko ang pagkahalo-halo ng emosyon. Tuwa na nakita ko siya, ngunit mas matindi ang takot. Ang kanyang pagtatanong, ang kanyang pagdududa, ay nagdulot ng sakit. Ang pagdating ni Juanito, at ang kanyang pagpapanggap, ay mas lalong nagpatindi sa gulo. Rosie, sino ba talaga ang ama ng mga batang iyan? Tanong ni Leo, sa isang pribadong pag-uusap. Sabihin mo sa akin ang totoo. Napayuko ako. Hindi ko kayang sabihin ang totoo. Hindi ko kayang ipahamak siya. Leo, pakiusap, umalis ka na, sabi ko, lumuluhang pinupunasan ang aking mga mata. Mas mabuti kung hindi mo na kami guluhin pa. Bakit, Rosie? Tanong niya, lumapit sa akin. Bakit ka nagtatago? Bakit mo to ginagawa sa akin? Para sa mga bata, Leo, sagot ko. Ayokong masira ang buhay mo. Ayokong maging balakid sa'yo. Hindi tayo nabibilang sa iisang mundo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. Nakita ko ang sakit sa kanyang mukha. Nais kong yakapin siya, nais kong sabihin ang totoo. Ngunit hindi ko kaya. Ang pagbabanta ni San Juan ay umalinggaw sa aking isip. Isang gabi, habang umiiyak ako sa harap ng aking mga anak na natutulog, ipinangako ko na gagawin ko ang lahat para protektahan sila. Hindi ko hahayaang mapunta sila sa isang pamilya na hindi sila tatanggapin. Hindi ko hahayaang maranasan nila ang diskriminasyon at paghuhusga. Naramdaman ko ang pagod. Ang pagod sa pagtatago, sa pagpapanggap. Ngunit para sa kanila, handa akong gawin ang lahat. Habang natutulog ang mga bata, narinig ko ang mahinang katok sa pinto. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Sino iyon? Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Leo, nakatayo sa labas. Basang-basa siya ng ulan at ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi siya umalis. Rosie, sabi niya, ang kanyang tinig ay malalim. Kailangan nating mag-usap. Ngayon na. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Nanlamig ang buong katawan ko. Alam kong hindi ko na siya kayang takasan. Alam kong oras na para harapin ang lahat ng aming lihim. Ang pagtatago ko ay malapit nang matapos. Nanginginig ang aking mga kamay habang nakatitig kay Leo. Basang-basa siya ng ulan, ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang noo, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon.
Alam kong wala na akong takas. Oras na para harapin ang lahat. Leo, anong ginagawa mo rito? Tanong ko, ang aking tinig ay halos pabulong. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi ang totoo, Rosie, sabi niya, lumapit sa akin. Sino ang ama ng mga bata? Bakit ka nagtatago? At bakit may Juan ito? Ang kanyang mga tanong ay tumago sa aking puso. Nais kong magsinungaling, nais kong itago ang lahat. Ngunit nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata, at alam kong hindi ko na siya kayang saktan pa. Ipinasok ko si Leo sa loob. Nagsindi ako ng ilaw. Ang bahay ay simple, ngunit puno ng init. Umupo kami sa sala at sa loob ng ilang sandali, katahimikan ang namayani. Leo, masakit ang lahat ng nangyari, simula ko, ang aking tinig ay nanginginig. Nang umalis ako sa ospital, sinubukan kong bumalik sa dati kong buhay. Ngunit nang malaman kong nagbubuntis ako, nagbago ang lahat. Nakinig si Leo, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa akin. Nabanggit mo ang mama mo, patuloy ko. Alam kong ayaw niya sa akin. Alam kong hindi niya ako tatanggapin sa pamilya ninyo. At nang magsimula na siyang magbanta, natakot ako. Natakot ako para sa'yo, Leo. Ayokong sirain ang buhay mo. Ayokong mawala ang lahat ng pinaghirapan mo dahil sa akin. Tumulo ang luha sa aking pisngi. Kaya ako umalis. Walang paalam. Nagtago ako sa probinsya, sa lunti ang buhay. Akala ko dito magiging ligtas kami. Akala ko dito malalayo ko sila sa gulo. Pero bakit si Juan ito, Rosie? Tanong ni Leo, ang kanyang tinig ay puno ng pagkalito. Bakit may nagpapanggap na ama ng mga anak ko? Siya ang kaibigan ng papa ko, sagot ko. Nang malaman kong hinahanap mo ako, natakot ako. Natakot akong kukunin mo ang mga bata. Natakot ako na ipapahiya mo sila sa harap ng pamilya mo. Kaya nagdesisyon akong humingi ng tulong kay Juanito. Para lang maprotektahan ang mga bata. Ang aking mga luha ay patuloy na bumabagsak. Patawad, Leo. Patawad kung itinago ko ang lahat. Patawad kung sinaktan kita. Wala akong ibang inisip kundi ang kaligtasan ng mga anak ko. Niyakap ako ni Leo ng mahigpit. Rosie, bakit hindi mo sinabi? Nandoon ako. Nandoon ako para sa inyo. Hinding-hindi ko kayo pababayaan. Kinuha ni Leo ang kanyang wallet at inilabas ang isang lumang litrato ni E.K. Jose Mercado. Rosie, nahanap ko to, may nagpadala sa akin ng anonymous na sulat. Si E.K. Jose Mercado. Naaalala mo ba siya? Siya ang doktor na umasikaso sa iyo sa ospital. Nanlaki ang aking mga mata. Jose Mercado. Naalala ko siya. Ngunit bakit? Ano ang kinalaman niya sa lahat ng ito? Rosie, mayroong isang bagay na hindi ko maintindihan, sabi ni Leo. Sinabi ng sulat na ang katotohanan ay mas malalim pa. May kinalaman si E.K. Mercado sa lahat ng ito. At may kinalaman din si Don Fernando de la Cruz, ang kaibigan ng pamilya namin. Nanginginig ako. Don Fernando de la Cruz. Ang pangalang iyon ay pamilyar. Naalala ko. Sa ospital, bago ako mawalan ng malay, may narinig akong dalawang tao na nag-uusap. Isang lalaki at isang babae. Ang boses ng lalaki ay malalim at pamilyar. Narinig ko ang pangalang Key Don Fernando. At ang boses ng babae boses ni Ines Consolacion San Juan. Leo, naalala ko, sabi ko, ang aking tinig ay nanginginig. Bago ako mawalan ng malay sa ospital, may narinig akong nag-uusap. Boses ni mama mo at ni Don Fernando. Narinig ko ang tungkol sa isang plano at fertility clinic. Hindi ko masyadong naintindihan noon pero biglang may pumasok sa silid. Ang aming mga anak. Nagising sila sa ingay. Nakita nila kami at agad silang lumapit sa amin. Mama, Papa Leo, sigaw ni Lucas habang yumayakap kay Leo. Niyakap ni Leo ang mga bata. Naramdaman ko ang kanyang pag-iyak. Ang kanyang pagmamahal sa mga bata ay tunay. Mga anak, sabi ni Leo, ang kanyang tinig ay nanginginig sa emosyon. Ako ang inyong papa. Ang tunay ninyong papa. Nanlaki ang mga mata ng mga bata. Nagtinginan sila sa isa't isa, puno ng pagtataka. Pero Papa Leo, sabi po ni Mama, si Papa Juanito po ang papa namin, sabi ni Isabela, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Niyakap ko ang mga bata.
Mga anak, patawarin niyo si Mama. Ginawa ko lang ito para protektahan kayo. Leo, ang mga bata. Bulong ko. Tiningnan ako ni Leo. Rosie, alam kong may mas malalim pa sa likod ng lahat ng ito. Ang clinic ni Don Fernando. Ang fertility clinic. Ang mga bata. Mayroong isang bagay na hindi natin alam. At kailangan nating malaman ang katotohanan. Para sa kanila. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sa sandaling iyon, alam kong nahanap ko na ang aking tahanan. Hindi sa syudad, hindi sa probinsya, kundi sa piling ni Leo at ng aming mga anak. Ang aming pag-ibig ay lumakas sa kabila ng lahat ng pagsubok. Handa na kaming harapin ang lahat ng susunod na mangyayari nang magkasama. Ang mga lihim na itinago ay unti-unting lumalabas sa liwanag at alam kong malapit na kaming malaya. Narinig ko ang mahinang katok sa pinto. Napatingin kami ni Leo sa isa't isa. Sino ang darating sa ganitong oras? Kinuha ko ang isang lumang damit at ipinunas sa mukha ko ang mga luha. Naglakad ako papunta sa pinto at binuksan iyon. Nanlaki ang aking mga mata. Si Imbres Consolacion San Juan. Nakatayo siya sa labas ng gate, nakatingin sa akin ng may seryosong mukha. Ngunit hindi siya nag-iisa. May kasama siyang isang kilalang abogado. Ang aking puso ay kumabog ng malakas. Alam kong ito na ang huling paghaharap. Nakatayo si Imbres Consolacion San Juan sa labas ng gate, ang kanyang mukha ay seryoso, at sa tabi niya ay ang isang kilalang abogado. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Ito na. Ang huling paghaharap. Ang laban para sa aming pamilya. Leo, Rosie, tawag ni Imbres San Juan, ang kanyang boses ay matigas ngunit may bahid ng pagkabahala. Kailangan nating mag-usap. Ngayon na. Tiningnan ko si Leo. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Alam kong handa siyang harapin ang lahat. Niyakap ko ang aking mga anak at kinuha ang kanilang mga kamay. Mga anak, huwag kayong matakot. Kasama niyo si Mama at Papa. Pumasok kami sa bahay. Ang abogado ay agad na umupo sa sofa, dala ang isang folder na puno ng mga dokumento. Si Imbres San Juan ay nakatayo sa harap namin, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa akin. Rosalinda, simula ni Imbres San Juan, ang kanyang tinig ay malamig. Nandito ako para ayusin ang lahat. Alam kong may mga bata kayo. At alam kong si Leo ang ama nila. Nagulat ako. Paano niya nalaman? Nalaman ko ang lahat mula sa kay Jose Mercado, sabi ni Leo, ang kanyang tinig ay matatag. Siya ang nagpadala sa akin ng sulat. Siya ang nagbunyag sa lahat ng kasinungalingan ninyo, Mama. Ang fertility clinic ni Don Fernando. Ang pagpapanggap ni Juanito. Ang lahat ng kasamaan na ginawa ninyo para lang mapaghiwalay kami ni Rosie. Nanlaki ang mga mata ni Imbres San Juan. Leo, anong pinagsasabi mo? Mama, nalaman ko na ang lahat, giit ni Leo. Pinakawalan ninyo si Juanito para lang sirain ang pamilya namin. Ginawa ninyo ang lahat para lang kontrolin ang buhay ko. Pero tapos na yan, Mama. Tapos na ang pagpapahirap ninyo sa amin. Lumapit sa akin ang abogado. Miss Garcia, mayroon kaming ebidensya. Mga dokumento mula sa fertility clinic na nagpapatunay na ang mga bata ay genetically related kay Leo San Juan. Mayroon din kaming testimonya mula kay J.T. Mercado. Ang lahat ng ito ay sapat para kasuhan kayo ng kidnapping at child abuse. Nanlamig ang buong katawan ko. Child abuse. Kidnapping. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na tumusok sa aking puso. Hindi ko po sila kinidnap, sigaw ko, umiiyak. Pinoprotektahan ko lang po sila. Ayokong lumaki sila sa gulo. Gulo, sabi ni Imbres San Juan, lumapit sa akin. Ikaw ang nagdala ng gulo sa buhay ng anak ko. Ikaw ang sumira sa lahat. Biglang tumakbo ang mga bata papunta sa amin. Nagising sila sa ingay. Si Lucas, ang panganay, ay lumapit kay Imbres San Juan. Lola, tanong ni Lucas, ang kanyang mga mata ay puno ng inosenteng pagtataka. Bakit po kayo galit kay Mama? Bakit po hindi niyo kami gusto? Nanlaki ang mga mata ni Imbres San Juan. Ang kanyang mukha ay namutla. Nakatitig siya kay Lucas na tila nakakita ng multo. Ang inosenteng tanong ng bata ay tila tumago sa kanyang puso.
Niyakap ni Lucas si Imriac San Juan. Lola, gusto ko po kayo. Bakit po ayaw niyo sa akin? Nanginginig ang mga kamay ni Imriac San Juan. Dahan-dahan niyang niyakap si Lucas. Ang kanyang mga mata ay lumuluha. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang paglambot sa kanyang mukha. Lucas Anakti. Bulong ni Imriac San Juan habang niyayakap ang kanyang apo. Hindi totoo yan. Gusto ko kayo. Mahal ko kayo. Dumating din sina Isabela at Mateo. Niyakap din nila si Imriac San Juan. Ang kanyang matigas na puso ay unti-unting lumambot. Ang kanyang mga luha ay patuloy na bumabagsak. Patawad, bulong ni Imriac San Juan. Patawad sa lahat. Patawad kung naging masama ako sa inyo. Mahal ko kayo, mga apo ko. Patawarin niyo ang lola. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagpapatawad. Ang galit na matagal kong itinago ay nawala, napalitan ng pag-unawa. Niyakap ko si Imriac San Juan. Mama Consol, sabi ko, ang aking tinig ay puno ng pagmamahal. Patawad din po. Patawad kung hindi ko sinabi ang totoo. Gusto ko lang po protektahan ang mga anak natin. Niyakap niya ako. Sa sandaling iyon, alam kong tinanggap na niya ako sa pamilya. Ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga apo ang nagpabago sa kanya. Makalipas ang ilang linggo, nagkaroon kami ng isang simple, ngunit makabuluhang kasal ni Leo at Rosie sa luntiang buhay. Ang lugar kung saan ako nagtago, ang lugar kung saan ako naging ina, ang lugar na naging saksi sa aking mga hirap, ay siyang naging saksi din sa aming pagmamahalan. Ang aming mga anak ang naging flower girls at ring bearers. Si Lucas, Isabela, at Mateo, masaya silang tumatakbo sa gitna ng bukid, ang kanilang mga tawanan ay umalingaw-ngaw sa hangin. Si Imhes Consolacion San Juan ay naroroon, nakangiti at nakikipaglaro sa kanyang mga apo. Niyakap ako ni Leo. Rosie, sa wakas tayo na, sabi niya. Wala nang makakapaghiwalay sa atin. Leo, sagot ko. Pamilya na tayo. Buo na tayo. Pinikit ko ang aking mga mata, nilalasap ang bawat sandali. Ang amoy ng sariwang hangin, ang tunog ng mga ibon, ang tawanan ng aking mga anak, at ang presensya ng lalaking mahal ko. Ito ang tunay na kapayapaan. Ito ang tunay na kaligayahan. Ito ang pangarap na natupad. Ang luntiang buhay ay hindi lang isang bukid. Ito ang simbolo ng aming bagong simula. Isang lugar kung saan ang pagmamahalan ay lumago, kung saan ang mga sugat ng nakaraan ay gumaling, at kung saan ang mga pangarap ay naging totoo. Ang pagpapatawad, pagtanggap at pagmamahalan ay siyang pundasyon ng aming bagong pamilya. Wala nang lihim. Wala nang takot. Tanging pag-asa at kaligayahan. Ang lahat ng pagsubok ay nagpatunay lamang na ang tunay na pag-ibig ay kayang lagpasan ang anumang balakid. Sa aming minamahal na mga mambabasa, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat pahina ng kwentong ito. Ang inyong presensya, mula simula hanggang sa huling kabanata, ay siyang naging inspirasyon upang buuin ang bawat detalye ng buhay ni Leo at Rosie. Hindi naging madali ang kanilang paglalakbay, puno ito ng mga balakid, sakit, at mga lihim na tila imposibleng ilantad. Ngunit sa bawat pagsubok na kanilang hinarap, nandoon kayo, kasama namin, sumasaksi sa kanilang pagbangon. Ang pagsusulat ng kwentong ito ay isang emosyonal na biyahe para sa akin. Nadama ko ang bawat sakit, bawat kaba, at bawat ligaya na pinagdaanan ng mga tauhan. Naging saksi ako sa kanilang pagtitiis, sa kanilang pagmamahalan, at sa kanilang paghahanap sa katotohanan. Higit pa sa isang simpleng kwento, nais kong ipaabot sa inyo ang mensahe na ang pag-ibig ay tunay na makapangyarihan. Na sa kabila ng lahat ng pagtataksil at kasinungalingan, mananaig ang katotohanan. At na ang pagpapatawad at pag-asa ay laging nariyan, naghihintay na ating yakapin, upang makahanap tayo ng tunay na kapayapaan at kaligayahan. Sana ay naramdaman ninyo ang bawat damdamin na nais kong iparating. Naway magsilbing inspirasyon ang kwentong ito sa bawat isa sa atin na patuloy na lumaban para sa pagmamahalan, para sa pamilya, at para sa katarungan. Maraming salamat muli sa inyong pagmamahal at suporta. Kung mayroon man kayong mga saloobin o tanong, malugod ko itong tatanggapin. Ang inyong mga komento ay mahalaga sa akin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong paglalakbay.